Narito ang aking panayam kanina kay Assistant Secretary Rolando Canizal ng Department of Tourism. Secretary Rolando Canizal. Magandang umaga po, Asek Canizal. Magandang umaga rin, George. Unang-una po, bakit po dito sa Albay ginagawa ang napakahalagang pagpupulong na ito? Dito natin ginagawa itong mahalagang pagpupulong na to kasi meron tayong mga climate change initiatives dito sa Albay sa pangunguna ni Governor Joey Salceda, at gusto nating i-highlight yun sa ating mga foreign delegates at sa ating mga lokal na participants din na meron tayong mga magagandang programa on how we can adapt to climate change. At kabilang po ito, kabilang po sa mga programang ito ay ang patuloy din nating pagtugon kahit ba dun sa mga tourism areas na nasalanta ng mga nakarang bagyo. Actually, kasama na yun, George, ano? Kasi kaya nga natin ginagawa itong pagpupulong na to para mag-gather tayo ng mas maraming kaalaman. Kaalaman para yung ating mga local government units, yung ating mga tourism businesses, at even yung national government natin ay makapaggawa ng mga adaptive measures para makapag-improve tayo ng ating turismo, at ang turismo naman natin is maka-adapt doon sa climate change na tinatawag natin. Sir, binabanggit natin kanina pa, turismo, 7,107 islands, nangunguna sa Asia, at ano-ano pa rin po ba ang mga napakahalagang tourism sites sa Pilipinas? Marami tayong mga mahalagang tourism sites, George. Nandiyan na yung ating nangunguna, yung Boracay. Continued, pa rin siya, popular siya sa ating mga European market. Nandyan din yung Cebu sa mga business meetings. Nandyan din yung Palawan, doon sa mga adventure seekers at may hilig sa mga magagandang kalikasan. Nandyan din yung Bohol para doon sa ating mga cultural and community-based tourism. At dito sa Albay, isa ito sa mga fast-growing destinations natin ngayon. Kasi nandyan yung natural environment, nandyan yung cultural heritage, at nandyan din yung mga tao na welcoming ang attitude. Having said that, sir, ibig sabihin nito, gumagawa na rin tayo ng paraan para kung paanong magkaroon ng malaking epekto, mga drastic effects itong climate change na ito, hindi tayo gaanong tatamaan. Ganun po ba? Ganun na nga yun kasi ngayon tinutulungan natin yung mga businesses natin na magkaroon tayo ng mga adaptive measures at saka mitigating measures. At least yung mga paggamit natin ng kuryente, paggamit natin ng tubig, paggamit natin ng ating natural resources ay hindi ma-deplete at maging continuous yung profitability, and at the same time, mapangalagaan natin yung environment natin. Bukod po sa mga binanggit nyo, Asek Canizal, sabi ko nga kanina, 7,107 islands, may mga iba pa tayong mga we're trying to cultivate yung resources nila. May mga iba pa tayong imena-market ngayon. Actually, continuous yung ginagawa natin na pag-discover at pag-develop ng mga bagong attraction para at least magkaroon tayo ng mga bagong produkto na may pipresenta sa ating mga foreign and local tourists. And at the same time, mabigyan din natin ng magkakataon yung mga tao sa ibang lugar na magkaroon ng panibagong kabuhayan. Okay, maraming salamat po. Mga kaibigan, si Department of Tourism Assistant Secretary Rolando Canizal.